Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Pastora Ana Orsales from CRC Calamba Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na muli po kaming magbubulay ng iyong salita. Lord, bigyan niyo po kami ng karunungan at kaalaman para po maunawaan namin ang inyong mga salita sa umagang ito. Gabayan niyo po kami, Banal na Espiritu, sa oras na ito. In Jesus' name, Amen. Ang devotion po natin ngayong umaga ay pinamagatang Addressing an Intentional Sin na bababasa po sa Numbers 15 verses 22 to 29. Basahin po natin ito sa Magandang Balita Biblia. Subalit, kung sakaling nakaligtaan ninyong tuparin ang alinman sa utos ni Yahweh na sinabi kay Moises, buhat sa pasimula hanggang sa wakas, ang buong bayan ay maghahandog ng isang toro bilang handog na susunugin, kalakip ng handog na pagkaing butil at isang kambing na lalaki bilang handog ukol sa kasalanan. Ipaghahandog sila ng pari para sa kanilang kasalanan. Kapag nagawa na ito, patatawarin sila sapagkat ito'y pagkakamaling hindi sinasadya at naghandog na sila para dito. Ang buong Israel at ang mga nakikipamayan sa inyo ay patatawarin sapagkat ito'y pagkakamali nilang lahat. Kung ang isang tao'y nagkasala ng hindi sinasadya, magdadala siya ng isang babaeng kambing na 1 taong gulang bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Siya'y ipaghahandog ng pari upang patawarin ni Yahweh. Iisa ang tuntuning susundin tungkol sa hindi sinasadyang pagkakasala ng isang Israelita at ng isang dayuhan. Ang ating pong nabasa ngayong umagang ito ay patungkol sa dapat ihandog na ang buong bayan kung sakaling nakaligtaang tuparin ang utos ni Yahweh buhat sa pasimula hanggang sa wakas. Sinabi kay Moises, mababasa rin sa Leviticus 4 verse 1 and 2, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa bayang Israel kung ano ang dapat nilang gawin kapag sila'y nagkasala o hindi sinasadyang nakalabag sa alinmang utos ni Yahweh. Ang proseso po ay maghahandog ng isang toro o bull bilang handog na susunugin, kalakip ng handog na pagkain butil at isang kambing na lalaki bilang handog sa kasalanan. Ang pari or priest shall make an atonement. The term atonement means the reconciliation of God and humankind through Jesus Christ. Pagkatapos nito ay patatawarin sapagkat sila ay naghandog na at nagkamali ng di sinasadya. Gayon din naman ay babaeng kambing ang kailangang dalhin bilang sin offering ng isang taong nagkasala ng hindi sinasadya. Ang Biblia ay nagtatalakay ng tungkol sa kasalanang hindi sinasadya. Marahil ay inaakala ng ilan kung ang aksyon o gawa ay di sinasadya. Ito ay hindi kasalanan. Sa kasalukuyan, maraming pagkakamali ang nagawa ng mga tao. Kahit maganda ang intensyon o motibo nito, ay hindi pa rin ito excuse kung ang resulta nito ay pagkakasala. Ito rin ay maiaangkop sa iba pang mga uri ng kasalanan. Like for example, sa ating mga kabataan, ang hangarin nila ay magbahagi ng salita ng Diyos. Ngunit sa pamamaraan naman ay hindi pala angkop o tama sapagkat hindi nagpaalam sa magulang. Maaari rin namang hangarin natin ay makatulong sa ibang tao. Ngunit ito pala ay hindi mula sa ating puso at napipilitan lamang. Sa verse 29 naman, iisang batas lamang o tuntunin ang susundin tungkol sa kasangalanang hindi sinasadya ng Israelita at dayuhan. Walang exempted o ligtas dito sapagkat ang kasalanan ay kasalanan. Marapat lamang na maging accountable rito even if the motive seems to be good. Sa ating kabanahunan, maraming mga batas ang ating nalalaman na pinapatupad ng ating gobyerno sa bansa. Kahit Pilipino o banyaga ay dapat sumunod sa batas. Sa ating buhay spiritual naman, may pamamahal
pamamahala at mga bylaws din na dapat sundin. Kahit magkakaiba ang mga lugar o daughter churches, iisang pamamalakad pa rin pinapatupad para sa lahat. Sa umagang ito, tayo po ay pinaalalahanan na suriin po natin ang ating mga motibo o intensyon kung talagang angkop ang ating gagawin upang maiwasan natin na magkasala ng hindi sinasadya. Kung tayo man ay magkasala, sinabi sa 1 John 1 verse 9, subalit kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ngunit hindi ibig sabihin nito na tayo ay pwedeng magkasala, dahil lahat ng ginawa natin ay maaaring kaparusahan. Isa pa ay matuto po tayong magpasakop at sumunod sa anumang aspeto ng ating buhay. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mensahe na napakinggan namin ngayong umagang ito. Dalangin ko po na ang lahat ng nakarinig ng inyong mga salita sa umagang ito ay tumimo sa aming puso at isipan. Pagpalain mo po ang bawat isa at magsilbing gabay po namin ito sa araw-araw ng aming buhay. Maraming salamat po sa umagang ito. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Muli niyo po kaming samahan sa araw ng bukas, alas 5:30 ng umaga para sa ating pang-araw-araw na pagbubulay ng salita ng Diyos. Malaya po nating i-share sa ating mga kapamilya at kaibigan upang marami pa ang makarinig at mapagpala ng salita ng Panginoon. Muli, magandang umaga and God bless us all.